Kwentuhan niyo muna kami, dahil nga matagal na rin kayo sa industriya, no? Direk, ano ba yung mga challenges ngayon? Didiretsuhin ko na. O ano ba mga challenges ngayon dahil sa mga pagbabago, sa mga AI, yung mga ganyan, may epekto rin ba yan sa filmmaking, sa paggawa natin ng mga pelikula, please? Actually, the more na kailangan natin ng training sa mga artista, kasi kagaya ngayon, nauuso ang mga vertical dramas. Okay, yung mga napapanood natin sa cellphone, di ba? Yes. Para bang hindi na lang lahat ngayon nanonood sa sinihan eh, di ba? Yes. Halos wala na. Sa mga streaming platforms like Netflix, and everyday people are bringing their cellphone, doon na lang nanonood. Okay. And kailangan ma-hook sila nung acting ng artista. Like halimbawa, ang vertical drama, high yung acting eh. Yung parang radio drama acting din. So ngayon, the more na kailangan natin ng mahuhusay na artista kasi hindi naman ganun katagal yung shooting dates nun, yung mga taping dates nun. So siyempre, ang pinipili ng mga director, ang pinipili ng mga producer, yung kayang mag-deliver in the first 2 takes. Aba, oo, yung mabilis ang pick up. Yes. In short. Oo. Di ba? Yung naintindihan niya na kagad at nakakaramdam mo kagad siya na hindi mo na masyadong tuturuan. Naiintindihan na. And yun yung rason kung bakit mas importante na nagte-training sa workshops yung mga artista. Yan. Yeah. At bago natin puntahan yung mga workshops na ganyan, kwentuhan nyo nga kami, gaano nga ba katagal ang pag-workshop ng isang, sabi ko nga kanina, nangangarap pa lang, gaano katagal yan usually para masabi mong meron talaga yung nakuha sa workshop? Depende. Depende sa artista. Ako, lagi ko sinasabi sa mga artista, dapat gutom ka talaga. Gutom ka at gusto mo talaga Gusto yung talaga, ginagawa mo. Yes. Depende yun sa sipag. And ako lagi ko sinasabi, acting is a lifestyle of learning. You're just as good as your last work. Yun. So kahit yung mga matatagal ng artista, kasi ang artista, hindi ako naniniwalang may bobong artista. May tamad lang na artista. Tamad na mag-aral ng panibagong Kasi naniniwala ako sa pag-arte, once you have that talent, kasi innate talent yan eh. Hindi nawawala yon, pero nangangalawang ka lang. Yes. So kapag matagal kang hindi nag-workshop, parang lagi ko sinasabi sa kanila, parang gym lang yan. 'Di ba? There's no such thing as an overnight abs. Mahirap 'yun, 'di ba? Opo. Alas Pagka kukulayan pinag-start mo nga lang. ako, hindi talaga effective yon yung overnight. So meaning, ganun din sa acting, there's no such thing as an overnight emotional abs. Mahirap. So ngayon, ang gym for actors are the workshops. They need to subject themselves. 'Di ba dati ang mga artista natin wala namang workshop. Pero nung mga panahon ng mga 60s, 70s, 80s, pero yung workshop nila sa iba't ibang direktor, ang workshop nila buhay, 'di ba naalala natin ang kamamatay lang na national artist na superstar, talagang innate talent yon. Pero ang training niya, yung buhay niya, di ba? Ang daming mga direktor na pinagdaanan siya, na mahusay talaga siya kasi nagbenta ng tubig sa tren, yung buhay yung nagturo. Ngayon, sa mga artista, extensive yes, at natural. yes, Yun, natural, ang 'di ba? workshop Kasi niya. sa mga pelikula niya pa lang, ang husay-husay niya talaga. Pero kailangan nating i-guide yung mga makabagong artista ngayon, ng mga Gen Z ngayon. Kailangan ipaalala sa kanila yung halaga ng disiplina. Ako, napaka-importante pa rin ng disiplina para sa artista. Yung values. Yes. Laging yun ang number one, utmost importance ng workshop ko, yung values. As simple as, you don't come in late. Yan. Yun. Kasi bakit? Kung late ka sa workshop, so most probably late ka rin sa set. Yung parang ganon. So napaka-importante sa akin nun. Maraming mga tao maapektuhan. Yes. Oo, lalo na Ultimo kung... yung taga-prepare ng pagkain ninyo. Oo, sa set, ganyan. Yes. Paano kapag hindi ka pa dumarating, mapapanis yun. Diba? Yes. Tapos pagkadating mo pa, syempre mag-aayos ka pa. Yes. Ganyan Tsaka hindi lang yun. yon, yung tinuturuan din sila ng Work ethics. work ethics, tapos paano magbasa ng script, how you will really prepare, and ano talaga yung ini-inject doon ng artista para mas... Ako lang, isa lang sinasabi ko, huwag kang aarte nang hindi nararamdaman. Yan. Okay. Ganon. And siyempre, hindi yun madali. Di ba? Hindi madali. Paano kapag yung artista kinabahan na sa set? Kasi di ba, kahit naman sa ang trabaho, once tension creeps in, patay na. Iyon na. Parang napupulis ka na. Di ba? Kapag napupulis ka na,
Di ba tayo, takot tayo sa pulis kapag nahuhuli or whatever. Nagiging stiff na. Yes, nagiging stiff na, apektado yung katawan. Ganon din sa artista. Kailangan ma-manage niya yung tension. Hindi naman pwedeng walang tension. Yes. Pero direct, papaano, ito kasi, no, syempre, ikaw ay nag-umpisa na magpa-workshop, di ba, ng mga artista nung mga panahon na hindi pa naman lahat ay may cellphone. Wala Yes. pang social media. Yes. Papaano ang diferensya sa mga artista ngayon? Kinukumpiska mo ba yung mga yung mga cellphone nila, yung mga Yes. kasi Okay, tama maapektuhan ka. lalo ngayon naapektuhan ang Yeah. mga nagla-like, hindi nilike yung post ko, yung ganyan. Nakaka-apekto yan somehow doon sa magiging performance mo. Ako, it's a matter of, it's a different generation. It's a different, there's a difference between handling them and the approach. Kasi siyempre, maximum tolerance, ang isang guro, dapat may pasensya. Yes. Pero, meron ding higpit. So, it's a tough love when I'm teaching acting. Dati, ang napansin ko lang, since walang cellphone, grabe talaga yung focus and concentration ng mga Tutok, artista. ano? Oo. But now, I'm still traditional when it comes to teaching acting. Bawal lang cellphone sa class namin. 4 hours per session, let's say they have 10 to 12 session. Bawal lang cellphone kasi the workshop is private. So, I need to tell them that this is your safe space. Pwede ka mag-open up. Kasi importante na hindi lang imagination ang wino-work on ng isang artista. Kung hindi kailangan personalin. So, they share their personal pain on how to overcome. So, parang Kuya Poy, yung workshop ko, parang therapy rin. Yes. Kaya nga nung pandemic, ang dami kong workshop sa Zoom. I have 25 participating countries at madalas sinasabi nila na nawawala yung lungkot namin. Kasi, di ba, lalo na pag artist ka, hahanap ka ng paraan kahit pandemic on how to show your craft, on how to show your talent. Yeah. Kailangan kong lagyan ng forma, sistema, at disiplina. Ang hirap noon, ng mga panahon na yon. Online workshop. Yes, Direct. na-transpose namin. Ang Yes. nakakatawa nga, naalala ko lang. Kunyari, I have a scene na, yung scene from Kita Kita, yung kay Empoy at saka kay Alessandra, ginawa namin sa class. Siyempre, magkaibang bansa sila. Yung isa taga LA, yung isa taga South Africa. Yes. May props yun. Nagkataon, nung na-transpose ko, yung camera, yung zoom, di ba, when it comes to film and television, you're acting for one, the camera. So, bonus na. Kunyari, bibigyan kita ng sinigang. Kunyari, yung kulay ng lunchbox niya, green. O pagkuha nung isa sa kabila, since may props din siya, kulay blue na. Kulay blue. Okay. So parang, we find ways, in the arts, we find ways on how to transpose, on how to adjust. Pero ang hindi nawawala sa acting workshop at sa mga artista dapat yung work ethic. Yes. Hindi nababago yan. Whatever generation, dapat nandun yung paggalang, nandun yung preparasyon. Para ngayon, kahit saan ko ilabas yung artista ko, mahusay, may galang. Kasi dapat bilang mga Pilipinong artista, hindi nawawala sa atin yung as simple as, good morning po. Hindi, lagi ko sinasabi gusto sa ko kanya yan. yan. Lagi ko Yes. sinasabi sa kanila yan. Huwag niyong dadaanan yung mga matatandang artista. Pag kilala mo, magpakilala ka. Kunyari, artista si Allen at hindi ko kilala. Oo. Titigil ako, sasabihin ko sa kanya, hi po, hello, sir, ako po si Ryan Yun. Carlos. Ikaw na magpakilala. Yes. Oo, Tapos, you introduce lagi ko sa yourself. kanila sinasabi, be grateful. Say thank you. Yes. Ako, sabi ko sa kanila, sa set, natutunan ko to kay Direk Peke Galiaga. Nung nag-supervising producer ako sa kanya at naging co-director ko rin siya sa trilogy before ng one of the earliest digital film. Si Direk Peke Galiaga, kahit na inumaga na, siya ang huling aalis sa set at even yung mga gaffers, Gid, thank you ha. Salamat Gid ha. Talagang sasabihan niya yon kasi nagpagod Hanggang lahat sa huli. para sa direktor eh. Oo. Nakuha ko yung pag-ugaling yun. Ganon ang sinasabi ko sa Hanggang sa kanila. ligpitan. Yes. Hindi yung bahala na kayo dyan. You need bahala to- na kayo dyan, pagod na ako. Pero pagod din naman kasi yung mga taong yun. Okay, Allen, yun sinabi na yan ni Direk Ryan na yan yung kasi yung iba ang nagiging katwiran ay hindi ko po pinansin kasi nahihiya ako. 'Di ba may mga ganon. Ikaw ba na
paano mo, well, aside from yung talent natin, aside yung skills na na-develop natin, syempre, sabi nga, yung magandang ethics sa Yes po. trabaho. Ikaw ba nagkaroon ka ng problema dyan o sa bahay pa lang tinuturo na rin talaga ng mga magulang? Mahalaga rin kasi yan talaga. Sobrang halaga po niya. Lalo pag nag-start ka po na mag-artista. Kasi syempre, for sure, hindi naman lahat kilala ka kaagad. So, dapat ikaw yung magre-reach out talaga. Tama yung sinabi po ni Direk. And yun sa workshop din kasi, aside nga sa skills and dun sa technique na tinuturo ni Direk, which is yung Shabak technique, tinuturo din niya talaga yung work ethic ng pagiging artista. So, ako, natutunan ko din siya kay Derek din. Kasi nung nagsisimula ako, ganun din, mahiyain ako, sobrang nahiya ako, super. Parehas talaga tayo. Talagang, parang papansinin ko ba to? Yung mag-aalinlangan Oo, kayo, yes. papansinin ko ba to? Pero, Dapat lagi pansinin. pansinin ko na lang, kaysa naman yung mamarkahan ka dahil hindi ka na Yun, mamansin. sabihin suplado Mas okay to, lang suplada sabihin na to. papansin naman to masyado naman feeling close. At least, nagre-reach out ka, di ba po? At genuine. At genuine yung pagbati mo. yes, Oo, yes, iba kasi yes. yung, hi, tapos pagtalikod. At saka mahalaga din yung Nakabawi agad yung ngiti. sinasabi ni Direk na pag nasa 10 ka, makipag-usap ka sa mga Yes. kapwa mo artista. Kasi makakabuo ka din Kasi ng alam mo, part yun, relationship madalas eh. kapag ang mga bagong artista, kinakabahan, nai-intimidate. So ngayon, ang lagi ko sinasabi, pag kunyaring break, pag lunch break, makihalubilo kayo. Yes. Or sometimes nga sinasabi ko, sige, kung introvert ka talaga, o habang nagre-reading, habang nagme-makeup, tingnan mo na yung co-actor mo. Huwag ka lang papahalata, baka akala stalker ka. Di ba? Iba na yung tingin. Pero, part nun kasi, it's a training for, kunyari na lang, tayo, Kuya Poy, di ba? Apo. Bagong akong artista, tapos isa ka ng award-winning. O kahit, kunyari, mini-makeupan ka, lagi ko sinasabi sa kanila, habang nagbabasa ka ng script, titingnan kita, Kuya Poy. Pero sabi, hindi ako papahuli, baka akala mo, may gusto ako sa'yo. Or what. Pero yung fact lang na sinasanay ko na yung sarili ko para pag nag-eksena na tayo, Magkakaroon hindi na na. ako kakabahan. Yes, Lagi ko oo. sinasabi sa kanila, you are as equally as important like that of your co-actor. Pero dapat humble ka na nakikinig ka sa director and all that. Yan. Napaka-importante sa artista yung teachable. Oo, at naku mahalagang yan, sinabi nyo yung point na yan. Of course, hindi naman pwede na lahat na lamang ng mga mag-undergo ng mga workshop magiging bida. Walang magbibit-bit doon sa movie. Kailangan din na magaling na kontrabida, kailangan din na magaling na kahit ilang segundo lang ang linyahan niya. Napaka-importante, 'di ba, na pwedeng mabalik-balikan. At syempre, para nga mas maintindihan natin ang lahat ng 'yan. Nako, kay Direk Ryan, ang dami niyo pang pagkakataon para siya ay makaharap mismo at ang pool of directors. Meron tayong mga pool of directors para mag-train. Yeah. Ayan. No, solely this is me training for Nako, MQAA. ang swerte! Swerte! Kaya nako, Direk, please invite nyo na nga po ang lahat ng mga aspiring at doon sa mga artista na nakakalimot o kaya naman baka pasok sa schedule ninyo. Yes. 'Di ba? Yung mga workshop natin, sabi nga ni Direk kanina, kailangan yan hindi yung nag-exercise ka for 2 weeks this month sa December na ulit ang exercise pero ine-expect mo na may bato-bato pa rin katawan mo? Of course not. Don't be like Kuya Poy. Oo, wag ganyan. Lulubog lilitaw. Kailangan may workshop tayo kahit walang project. Direct, please invite natin ang mga kapatid natin. Okay, maraming salamat Kuya Poy. I'm inviting everybody doon sa mga may talent, sa mga may talentadong mga anak, kahit anong edad, starting from 6 years old up to 80 years old. May mga workshopper ako ngayong 40, may mga 60, wala sa edad. And if you feel that this is your time now to shine, why not train with us in MQAA? MQAA is Media Quest Artist Agency. Nagtayo kami dito sa Media Quest and meron kaming workshop on acting. Meron kaming acting for kids, ages 6 to 9 and 10 to 12. We have acting for teens and adults. Nagsimula na kami at meron pa kaming sisimulan this coming weekend and on the last week ng May. So, kung gusto ninyong sumali sa workshop, you can just check our email or our Facebook, MQAA, Media Quest Artist Agency, or they can check me over online
social media Ryan Carlos. Yun. Alam nyo, tinitignan ko yung mga details, parang sulit na sulit, direct. Actually, sabi ko, mura naman ito. Yung mga, mga workshop, ang haba ng oras, ang tagal ng Pero ano yan, workshop. Kuya Poya, ano yan, usually 10 to 12 sessions of a 4-hour per session. So, intensive talaga yan. O yun nga, sabi ko, may matututunan ka rito. 'Di ba? Hindi pa pwedeng lalabas ka ng wala. Oo, 'di ba? Yes. May mga ganoon 'yan. Kaya naman Direk Ryan Carlos and Allen Cecilio. Ayan, sasama ka ba sa mga workshop natin? Yes po. Ngayon po, nasa level na po ako ng masterclass. Nasa with masterclass na yan. Direk Ryan. Umakyat na yan doon. Yes. Kita mo naman. Tara na, para classmates tayo. Oo. Ayan, Direk, ako ba pwede ako mag ano diyan? Pwede. Pwede ako mag-workshop. O pwede lang ako magligpit. Hindi, Tagaligpit pag tapos pwede. ng workshop. Lahat may opportunity. Ayan, kaya thank you so very much ang ating MQAA artist, Alan Cecilio, at ang ating coach and filmmaker. Ay nako maiyabang ko lang sa inyo ng konti sa mga kapatid natin. Hindi ho basta putsu-putsu. O si Direk Ryan Carlos, ito po ay bigatin. Alam niyo ho ba Literally. siya lang kasi yung regarded as the Philippines' foremost acting coach. At meron yung legendary Hollywood coach na si Ivana Chabak. Ayan, Chabak. Alam nyo, ang mga roster nito, mga A-listers, sigurado baka hindi nyo kilala. Si Halle Berry. Baka hindi nyo kilala yan. Ewan ko lang sa inyo. Ayan, si Brad Pitt. Kahawig natin. Sylvester Stallone. Pinanood natin yan. Ayan, sina Charlize Theron, ganda nito. Tsaka ang galing sa mga acting. Yan yung mga kalibel na mga mga nakakakiskisa na ng siko ni Direk yan. Kaya naman, ano nga ulit yun, Direk, yung hahanapin nila sa online natin, Okay, please. they can check the MQAA. Okay, at MQAA in Instagram and in Facebook. Yun. Go na kayo dyan, mga kapatid.